Ayan, have a blessed divine hope everyone. August 19, 2025 at ang oras ay 7:59 AM. Ayan, maaga-aga tayo ngayon, ano? But anyway, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat, wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kaunawaan, kapayapaan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay, thank you so much sa lahat ng mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin yung ating trabaho, sa lahat ng mga kapatid na patuloy na sumusuporta ng uunawa, no? Gusto ko lang liwanagin itong suporta, no? Kasi akala ng iba suporta ng pera, nag-collection ako ng katakot-takot na pera. Suporta po ito bilang moral support. Yan. Ako'y antok pa pero sige lang, no? Sabi ng asawa ko, bakit daw hindi ko sabi ko, unahin ko muna ito. Okay, bagong lahat, i-share nyo na lang ito, ha? Okay. Basahin ko muna sa Pahayag chapter 22. Actually, paulit-ulit ito. Pahayag chapter 22 verse 10. Makinig. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang mga marurumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay patuloy sa gayong pamumuhay, ang banal sa pagiging banal. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Bakit ito ang topic natin ngayon? Actually, hindi ko rin alam. Char. Alam nyo, dinikta ito na ito yung babasahin. Ito yung sinasabi dito na huwag mong ililihim, no? At ang mga masasama ay lalong magpapakasama, mga marumi, lalong magpapakarumi. Okay. Diritsahan tayo. Ito ha, ito. Diritsahan tayo, may papakita sa inyo. Ito yun, no? At hubaron na to ba? Sa Bisaya pa, hubaron. Sa Tagalog is, anuhin natin to. Ano ba sa Tagalog ang hubaron? Anuhin natin to. Bakit ganito? Okay. Hubaron na to. Wala ba tayong wifi o baka na bunot ang wifi natin? Sandali lang ha, kaya baka na bunot yung wifi ko. Yan. Sinigurado ko lang ang kalat-kalat pa ng likod ko. Okay? So, meron akong, nasa na ba yung inano ko kaganina? Bakit nagkaganito? Okay, saan ba yun? Ay, hindi. No, sorry. Okay, ito yun, oh. Makinig kayo ha. I-share nyo na lang ito sa iba. Ito yun. Uulitin ko yung binasa natin sa Pahayag chapter 22 verse 10. Sinasabi dyan, huwag ilihim ang mga propesiya. Okay? Ito may papakita ko ng video sa inyo, pero ito ay sa social media galing to. Okay. Rapture, mangyayari na sa September 23 and 24. Next month na yan. Ayoko na sana mag-react dito. But itong video na to, it's going wild. There's someone claiming to be a prophet. Nagbigay siya ng specific date na, next month, mangyayari na yun. Sa mga believer na it's the word of God, we know it's obvious deception. Okay. No one knows that. Itong sinasabi ng hindi naman talaga siya mismo ang nagsabi niyan, kundi mayroong nagpakilala no na isang propeta
na according is magkaroon ng rapture sa September 23 to next month, no, itong taon na ito. Alam nyo, itong sasabihin ko sa inyo, noong nakaraang araw or kahapon yata yun, di ba sinabi ko nga sa inyo, may pinapabubuksan portal kasi itong sinasabi ko sa inyo, na pinabubuksan, pinapasaraduhan. Believe me or not, nakapunta na ako sa 13th dimension. Okay? Doon sa 13th dimension, okay, ano ang meron sa 13th dimension? Ito yung mga nilalang na magiging parte sila sa programa sa Armageddon. Ha? Okay? Tapos, hindi po totoo, no? Hindi po totoo na magkaroon ng rapture sa September 23, or sabihin man natin hindi na yung pizza itong buwan ng September. Bagkos, sinabi ko na sa inyo, may malaking magaganap itong September. Ano yung mga posibilidad na mangyayari sa September? Ito kasi ay may kinalaman talaga sa pandaigdigang pananalapi at pandaigdigang kapayapaan. Kaya itong pinapabasa ngayon, nanindig ang balahibo ko, related doon sa sinasabi, no? Na huwag mong ililihim ang mga propesiya sa mga aklat na ito sapagkat malapit ng maganap ang mga ito, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Yung September nito ng buwan, sinabi ko naman sa inyo, may malaking posibilidad tungkol ito sa pandaigdigang pananalapi. Kaya alam naman natin ng tao na pagdating ng salapi, no? Sorry ha, walang personalan to, trabaho lang to. Pagdating ng pananalapi, maging ang mga membro, maging ang mga leaders ng iba't ibang organisasyon, pero hindi ko nila lahat. Ulitin ko, hindi ko nila lahat. Pagdating ng release, mantakin ninyo ha, na sinasabi lang release, nagkakaroon na ng mga kanya-kanyang siraan. Katulad ba sa ating Senado, ano ang punot dulo ng kanilang kaguluhan kung hindi ang tungkol sa kapirahan? Hay, pag-sure mo din ha, oy, pareho lang baya mo ha, pareho lang mo. Hay, pag-sure, no? Pag-sure kayo dyan, no? So, yung sinasabi po, kasi marami po kasi sa akin, marami kasi nag-chat sa akin kung gaano katotoo. Hindi po totoo, no? Hindi po totoo na magkaroon ng rapture, no? Hindi po totoo na magkaroon ng rapture sa September 23 to 24, 25, no? Ngunit subalit datapwat, alam ninyo, tayong mga tao, no, ay kung sasabihin niyang marapture, di sana isa siya sa marapture. Kasi merong tinatawag na rapture. Okay, ako naniniwala ako sa rapture na sinasabi. Pero yung sasabihin mo na sa September 23, hindi po ako naniniwala dyan. No? Hindi, wala po sa programa ang rapture sa 23, 24, 25, wala po. Ang meron po dyan, may malaking magaganap globally pagdating sa pandaigdigang pananalapi. At speaking of that, may kinalaman ito lahat sa mga commodities na ito ay mga pinag-iingatan ng ating mga mahal na keeper. Kaya sa lahat nating mga mahal na keeper, no? Tandaan ninyo ang keyword na ibinigay sa inyo, antayin ang lilitaw. Ngunit subalit na tapwat, dahil sa words na yan, marami ang nagpapanggap, ako ay si ako nga. Okay? So sana maliwanag yan. Ngayon, meron din dito, mabuti at nanood si Madam Raquel, no? Nakita ko yung post niya. Okay? Sasagutin natin to at para na rin doon sa iba nating mga mahal na kapatid. Okay? Ito yon. No? Nakita ninyo si kapatid na Raquel. Look at her forehead. No?
Same with me. At hindi lang siya, marami pa pong iba niyan. Kung mayroong sinasabi na tatak ng 666, meron din pong sinasabi ng tatak ng Diyos. Yung mga nakikita ninyo sa forehead like that, no? Actually po kasi ang kauna-unahan talagang lumabas yung ganyan, no? Uulitin ko. For the first time of my life, ang kauna-unahan talaga, kasi dati hindi ko rin napansin to no? Ang kauna-unahan talagang nakitaan ko or lumabas ng ganito, walang iba kundi ang ating mahal na kapatid na si Sultan Hadjula Amil Hasan. Yan. Yan ho talaga ang nanindig ang balahibo ko. Yan ho talaga ang unang nakitaan ko na as in talaga, nagliwalag talaga siya. No? Nung pumunta po yan sa akin dito si Sultan, nag-usap kami. Tapos nakita ko talaga siya na nag-transform siya. Maliit na tao si Sultan. Mga kasing height ko lang siya. Pero, oh my God, nanindig ang balahibo ko. Nung nakita ko siyang nag-transform siya at merong kakaiba, sabihin man natin kakaiba, extrang power. No, pero si Sultan hindi ho nagsasabi, oh, I have a power. Oh, ako si ganito. No, kasi ang pinapatupad ni Sultan din sa atin, yung magandang pakikipagrelasyon sa kapwa at higit sa lahat sa Panginoon. Yun po yung advokasya, no, na magbalik loob talaga tayo sa ating kaisa-isang Diyos. Yan ho, si Sultan Hadjula Amil Hasan. So dito. And then, nung nakita ko siya nag-transform, naiiyak ako. Nung nag-usap kami niyan, kasi si Sultan, malumanay magsalita. Pero bawat salita na bibitawan niya, tatagos talaga sa puso mo. No? So, thank you so much, Sultan Hadjula Amil Hasan. No? And then, nung nag-usap kami, sabi ko sino hindi ako makaimik no? Tahimik ako. Tahimik lang ako, nakikinig ako sa kanya tapos habang tinitingnan ko siya, nagta-transform siya. Tapos sobrang liwanag niya, as in talagang liwanag. Sobrang liwanag niya na. Sa sobrang liwanag niya dito, halos hindi ko makita yung mukha niya. Tapos, naiiyak ako. Ay, okay. Baka sabihin nyo, pinupuri ko si Sultan. No. Ang ating pinapahatid sa inyo, yung kalooban ng Panginoon na nais niya para sa atin lahat. Okay? And then, ito na Madam RD. No? Ito na Okay. Ayan. Nakita niyo yung noo? Okay. Same with me. Ayan, nakikita ninyo. Actually, ito hindi ko na lang din babanggitin, pero mawalang galang na sa ating mahal na kapatid na si Candy. I forgot the surname, no? Actually hindi ko siya kilala. Merong nagpadala sa akin ng video na, ma'am, look at this, parang ginagaya kanya. So ang sagot ko, hindi ako ginagaya ng kapatid na yan. In fact, Candy is the isa sa mga pinili, no? Na nakitaan kong tatak na pinili, no? Tawag nito? Katulad ni Madam RD, actually hindi niya alam. Hindi niya rin talaga alam. So sabi ko, Madam, wala ka bang maano sa sarili mo na something kakaiba since bata ka pa? So ito na, nag-umpisa na. Hanggang ayan na, lumabas na talaga. And then, about kay Candy, may nag-send sa akin ng video niya na, ma'am, ganito. Sabi ko, hindi ako ginagaya ng kapatid na yan. In fact, Candy is isa sa mga pinili. And masasabi kong isa sa pinili or isa sa mga tinatawag na 144,000 na mga pinili. Okay? Sino pa?
Itong si Real Witness, si kapatid na ating naghahayag din sa Real Witness, no? Nakitaan ko rin yan dito, no? No? Dito, nakikitaan ko rin yan si kapatid, no, na ating ng Real Witness, no? I forgot the name. I'm so sorry, no? Sino nga ba yung ating kapatid dito sa Real Witness? Iilan pa lang kayo, no? Iilan pa lang kayo na nakitaan ko ng ganito, pero ang kauna-unahan talagang lumabas is si Sultan Hadjula Amilasad, walang iba. So ano ang relasyon nito sa ating mga life? Alam nyo, yung sinasabi nila na ang 666 ay may tatak din po pagdating sa pagdating dito kay God. At gusto kong magkaliwanagan tayo, okay? And I, Lidemin Canoto declared, eto na, makinig lahat. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga DDS ngayon, magbunyi kayo. Pero may paalala ko sa inyo, dahil kung ikaw talaga yan, pakiusap ko lang, huwag kasing abusuhin ang kapangyarihan. Huwag kasing abusuhin ang authority na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Ito na ngayon. I, Lidemin Canoto declared, hindi nyo, ngayon ko lang ito ihahayag sa inyo. Our beloved former President, Rodrigo Roa Duterte, ay may nakita ako sa kanyang noo, but not the 666. Katulad yan nito. Katulad yan kay Candy, katulad yan kay Real Witness, katulad yan sa iba, no? Yung iba, hindi ko pa masyadong, actually si Alma Ganza, nakitaan ko rin yan, no? Na si kapatid na Alma, yung binabanggit mo, ilang beses na kaming nag-usap niyan, pero baka hindi ko pa siya nakitaan the time na yon. Ngayon, hindi pa kami nag-usap ulit at tawag nito, hindi ko pa nakikita. Okay? Ito na ngayon. Makinig kayong lahat. Maliwanag ang sinabi dito sa pahayag. Nanindig talagang balahibo ko. Sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim, no, ang mga propesya na nasa aklat na ito. And speaking of propesya, ito na. Ano ang sinabi doon kay Propetang Ilyas? May mga hula na pinasusulat, ngunit may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito'y pinatatakan. At ito ay tatak ng spiritual. Okay, sana nagets niyan. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Ang mga bagong lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual at hindi sa pamamagitan ng mga kautusan na yari ng tapyas ng bato. Sana naintindihan ninyo ang sinasabi ko. Ngayon, balik tayo kay PRRD. Okay? Alam nyo ba na si dati nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay meron niyang tatak na katulad sa amin? Ulitin ko, ang ating mahal na PRRD, meron ho yang tatak na katulad dito. Okay? Ngayon, maliwanag naman ang propesya eh. Lahat ng pinili ay pipilin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Okay? So, to make the story short, kung mayroon man pagkakamali or pagkukulang ang ating mahal na dating PRRD, mayroon pa namang time para baguhin niya ito sa kanyang sarili. Overall, ito ang mensahe sa umagang ito.
kayo na nangarap ng divine government, ako na po nagsasabi, yung mga may tatak na sinasabi ninyo na nakikita ninyo dyan, yan po ang magiging pinakamantas. Kung naging mantas sa inyo si PRRD, mas magiging mantas ang pagdating ng divine government. Mas magiging mantas. At doon sa divine government na sinasabi ninyo, alam nyo ba na yon ang labanan? Sabi ko sa inyo halimaw versus halimaw. Kaya ako na ho ang maghahayag sa inyo. Ang mga may nakitaan ninyong tatak niyan, hindi lang silidimin, yan po ang magiging halimaw. Kaya hindi lang silidimin ang magiging halimaw balang araw. Hindi lang ho silidimin ang magiging halimaw. No? Yan ay magiging katapat na mga halimaw in the bad sides. No? Meron kasing labanan talaga mangyayari no? Pero, ngunit, subalit datapwat, itong sinasabi na ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Marami din kasi ngayon, no? Kung si Madam Bae Lourdes, parang nakitaan ko siya, yes, no? At doon, no? Magandang laban ito, no? Magandang laban ito. Dahil pagdating sa mahal nating PRRD ay Didimin Canoto declared, magbunyi na ang mga DDS. Pero ngunit subalit datapwat, eto na. Yung mga DDS ngayon na yung iba dyan ay prangkahin ko na kayo, no? Parang nakikijaming na lang, no? Maging kayo kamumuhian ninyo si PRRD. Magiging kamumuhian ninyo siya. Bakit? Maging ang mga asal ninyo, no? Na pinapakita nyo dahil alam naman ng ating dating presidente yan ng iba sa inyo mga plastic. Ayan na nga yan, naglabasan na nga, di ba? At huwag kayong mag-alala. Ito. Sinabi ko na sa inyo. Silidimin. Always watching your game. Alalahanin ninyo, ang joker, pwedeng i-replace yan kahit anong playing card dyan. Pwede siyang maging king, pwede siyang maging alas, pwede siyang maging jack, pwede siyang maging queen. Alalahanin yung papel ng joker. Kasi kung talaga ikaw yan, alam mo kung paano ito gagawin. Nakipaglaro ang mga kalaban, kaya alam mo rin kung paano makikisali sa laro kung sakasakali. Huwag kayong mag-alala mga taga-DDS. Dahil sa mga DDS, kaya mapalad ang mga nanatiling tapat. Huwag kayong mag-alala mga DDS magbunyi kayo, pero marami din ang magagalit sa kanya. Dahil ang ating mahal na PRRD ay isa yan. Isa yan sa tatayo sa divine government. It is impossible, di ba? Dahil nakakulong di ba? Alalahanin niyo si Elon Musk. Pinaalalahanan ko yan. Hindi ako nagkulang sa kanya. Yung nabugbog issue, hindi fake yun, hindi fake news yun, totoo yun. Pero hindi niyo ba naisip how come na nabugbog siya, bilyonaryo yan, maraming bodyguard yan? Sapagkat ang banal na espiritu ang kikilos sa ating lahat. 4 na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang kikilos sa ating lahat. Kaya kahit pinili ka pa, huwag mong kalimutan
na ang ating itaas, ang bigyan ng kataas-taasan ng kapurihan ay hindi ang ating mga sarili, kung hindi ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Meron din kasing iba na pag maghayag, para bang tila ba na sila ay katakutan? No. Ang Diyos na nagsugo sa atin, ang dapat nating i-emphasize na yun ang dapat katakutan sa pamamagitan ng mga mensahe na dinadaan sa atin dahil ang ating katawang lupa ay ginagamit lamang. Good morning kay kapatid na Ronald Alan Ramon. Good day to everyone. Praying is the best weapon. Sister Lidimin, God bless as you always. Thank you, mahal na kapatid. Okay? Ito'y mga paalala sa mga pinili. Maring yung iba ay mga nakausap ko pero hindi ko pa nakikitaan. Why? Kailangan natin meron tayong sa ating sarili, meron tayong baguhin. Marami pa ngayon, bagamat sinasabi na kilala ang Panginoon, may mga magagalingan, baka kala ninyo, from Book of Genesis to Book of Revelation, magaling yan sila. Magaling ng Bible, pero kumusta ang pamumuhay ninyo? Napakaliwanag dito. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung pambababae ninyo, pangangabit ninyo, kalooban ba ng Diyos yan? Noong unang panahon, allowed yan. Pero maging sa panahon ni Kristo, hindi na po allowed yan. Okay? Kaya kailangan, makontento tayo. Makontento tayo sa ating mga partner. Ganun kadali. Ito, wala akong pinapatamaan ito. Wala tong personalan. Ito po, sabi ko nga sa inyo, pagdating talaga sa ng Panginoon, masakit, maanghang, mapakla, maingay sa mga pandinig, pero yun ang katotohanan. Wala akong pinapatamaan sa inyo, pero ang ihayag ay dapat ihayag. Rinanti Gante Mahika. Si Duterte, isa siya sa pinili at binigyan ng kapangyarihan. Pero bandang huli, di niya sinunod ang kasunduan, kaya binawi sa kanya. Definitely. Kaya ito ang paalala ko sa lahat ng mga kapatid. Lahat ng mga kapatid. Masabi natin mga pinili. Kaya sa lahat ng mga kapatid, mag-ingat kayo na kapag naghayag kayo, yung iba kasi para bang napansin ko, parang tila bang, katakutan ninyo ako, parang ganun. Hindi ho. Ang dapat pong katakutan ay ang kataas-taasan. Tayo ay ginagamit lamang ng katawang lupa, ang ating mga katawang lupa, para ihayag ang dapat ihayag. Basahin natin sa Pahayag chapter 21. May pamagat itong ang bagong langit at ang bagong lupa. Makinig kayo, makinig kayo, dahil itong September nito, may malaki talagang pagbabago regarding sa pananalapi at sa kapayapaan. Ang tanong, ano ba to? Negative, positive? Okay, doon sa positive, huwag na natin isipin yan. Given na yan eh. Okay? Alam naman natin na ba sa mga kapurihan ng tao, karangyaan ng tao, dyan na i-enjoy ang tao. Pag-usapan natin ang negative sides. Gaano kahanda ang bawat isa sa atin? Okay, basahin natin sa Pahayag chapter 21. Chapter 1, ito may pamagat sa ang bagong langit at ang bagong lupa. Makinig kayo dyan. Okay? Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Alam ninyo, yung mga sinasabi na nag-implement na, alam nyo ba ang tunay na implementation? May dalawang proseso yan. Ang unang implementation, magkaroon talaga ng matinding kaguluhan. Yan ho ang unang implementation. Ano ang nagiging ugat? Hindi na puno ang pinag-usapan dito kung hindi ano talaga ang ugat ng pandaigdigang kaguluhan. Yan po ay may kinalaman pa rin sa mga pananalapi sa ekonomiya. Okay. Gaya ng isang babaeng ikakasal, siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong
sa kanyang mapapangasawa. No? Itong mga sinasabing babaeng ikakasal, hindi ito literal na babae, no? Kung hindi, ito'y may kinalaman sa tinatawag ng ating bansa, kaya nga inang bayan. Okay? Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang mga kapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Kapag mangyari yan, ibig sabihin, yan na po ang tinatawag na implementation. Implementation sa side ng ating kataas-taasan. Diyos na nga ang kasama natin, di ba? Makapangyarihan sa lahat, di ba? So, magkaroon na ito ng mga kapayapaan, pero hindi pa ngayon. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Marami po yan. Umiiyak, kinukutya, hinuhusgahan. Ang dami po niyan, no? At ay naalala ko pala, no, yung iba nating kapatid na mga bae, no? Nakikitaan ko rin sila. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay, no? Kumbaga sa yung time na yun, makamove on na talaga siguro tayo, no? Pagkatapos sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo. Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, no? Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Dahil alam nyo, sa panahon na yan, pag dumating na yan, kahit siguro may mga taong nakagawa talaga sa atin ng sumugat, dumurog sa ating mga pagkatao, sa ating mga puso. Pagdating ng panahon na yan, mawawala ang lahat ng yan. Okay? At sa 6, at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagat isulat mo, no? At sinabi niya sa akin, isulat mo sapagat maasahan at totoo ang mga salitang ito. Okay? Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at Omega. Kaya, I'm so sorry. No? Okay, Mafi Ariola. The downfall of a choosing one is their ego and pride. Definitely po. Totoo po yung sinasabi nyo. Lahat tayo ay nasa test pa. May mga choosing one, mga pinili na akala mo sila ang dapat yes. Totoo po talaga yun. Mataas ang tingin sa sarili. Pabawiin sa kanila ang ang kapangyarihan. Mapapahiya sila. Yes. Kaya itong ginagawa natin, pagpapaalala, no? Na may mga napansin kasi ako na naghahayag na tila baga, parang sila yung katakutan. Hindi ho ganun. Put God first, siya mismo ang itataas. Alalahanin ninyo nakalagay yan sa banal na kasulatan. Huwag po nating ipagpalagay na tayo ay matitibay na sa pananampalataya. Dahil alam niyo naman si Satanas, 24/7 din yan kumikilos. 24/7 din yan kumikilos. Kaya ingat-ingat sa pagpapahayag. Dahil yung iba, ang dating parang, gigabaan sila sa akin. Hindi ba pwedeng sabihin natin na nagpaalala tayo, nangyari ang mga bagay na yan, kaya ang Diyos talaga ng katastasan ang kumikilos sa ating lahat. Alam niyo ba na si dating Pangulong Duterte, isa yan sa pinili para sa kaalaman ng lahat. But what happened? What happened? But every mission, meron talagang tinatawag na sacrifice, no? Meron tayong talagang tinatawag na collateral damage na sinasabi, na ito naman ay hindi mauunawaan ng iba. Inuman ako ng kape dahil baka lalamig kape ko. Diba? Ate Bernadette, text mo ako kasi may something na sipi ko, okay? So, ito mga kapatid naiiyak ako, nalala ko si Sultan.
Kaya ang sultan natin tahimik lang, wala naman siya ibang hanga din, kundi para sa ating lahat. Lahat naman inaayos, oh my God. And then, ito na. Itong ating mga keepers, okay. Hindi ko siya mimensionin, pero itong mahal natin na keepers ay sobrang liwanag din ito, no? Maniwala ba kayo sa akin? Ito ba? Bawat makitaan nyo ng ganyan, ito na. May kinalaman pa rin po talaga sa DNA yan. Ako, maniwala kayo sa akin sa hindi. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Pero, ngunit, subalit, datapwat. Lagi po nating tandaan na sinasabi dyan na ang magtatagumpay, no, ay gagawin niyang haligi sa kanyang kaharian. Maliwanag po ba yun, mga mahal kong kapatid? Nakalagay po dyan, ang magtatagumpay ay bibigyan niya ng, ilalagay niya bilang haligi ng kanyang kaharian. Maliwanag po ba yun, mga mahal kong kapatid? Kaya pagsikapan ho natin, no? Pagsikapan po natin ang mga bagay-bagay. At lagi po nating tandaan, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang ating itataas at hindi ang ating mga sarili. Kasi yung iba nalalasing na rin. Ito pa, ngayon ko to ihahayag. Si ate, ito na ha. Kaya kung nauunawaan nyo lang sana ang ibig kong sabihin, no? Kung si Lidimin ay nag-after ng mga sinasabi ninyong mga reyna, mga hari, kung ano-ano, hindi ko to ihayag sa inyo. Bakit? Kakumpetensya ko pa kayo eh. O, ito na. Ito na. Si Ate Helen Abdulrajak. Actually po, masabi ko talaga yan na isa yan sa mga pinili para gumanap. Ang naging problema, nalasing din. Sana po matupad ng kalooban ng Diyos, no? Polly Palma Romero, naman makaranas tayo ng kaginawaan man lang at tumahimik na ang mundo. Opo, dahil yung nangyari kay Elon Musk. O hindi ako natutuwa sa nangyari sa kanya ha. Yung nangyari kay Elon Musk, sana ma-realize niya na kahit na sa kanya na marami siyang datong, powerful siya, kilalang tao. Pero kapag ang Diyos na ang kumilos, anong magagawa ng tao? Dapat yun sanang isa utak ni Elon Musk ngayon. Mag-donate ka na lang kaya sa akin sa sasakyan. Ikaw Elon Musk ba? Akala mo di ko alam ha, yung Tesla na yan pag-shoulder. Tapos na ba yung kaso mo? Kapatid na Elon Musk? Tapos na ba? May kaso kasi yan before si Elon Musk regarding sa Tesla. Kasi yung Tesla ng mga invention, nagkaroon ho ng kaso yan. Makikimarites ako sa kanilang court. Okay? Okay. Nako mga mahal kong kapatid, naging marites yata ako itong umaga na ito. Para sa kalaman ng lahat, yung si kapatid na Elon Musk, nagkaroon kasi ng kaso yan tungkol sa Tesla, ng invention. How come na napunta ito sa kanya? Okay? May mga ano yan, kala nyo, di ko alam ha. Pag-short kayo dyan. Okay. Mga mahal kong kapatid, sa umagang ito pa pala, sorry. No? Nasa na ba yun? Okay, sorry. Okay? Kaya, Madam RD, yung mga ito natin dito, ay, pag anuhin natin yan, yun, hari ng sablay, sige pa rin pamera. Marami ho sa kanila. Maayo dyan kay Dato man siya, kaayo, share blessing sana. Okay, so, eto na. Nako, wag kayong magagalit sa akin. Wala akong magagawa, ikakasabi nga lang dito no? Huwag mong ilihim ang mga propesiya. Ito na. Regarding sa Alpha and Omega, okay naman sana yon na babanggitin natin, pero do not assume that tayo ang Alpha and Omega. Wala pa ring Alpha and Omega kung hindi yung pinakamataas
kabanal-banalan, hari sa lahat ng mga hari. Ang Diyos po natin, ang Alpha Omega, hindi ho tayo. Pwedeng dadalhin natin yung words na Alpha and Omega, but do not assume, do not natuloy tayo. Do not assume na ikaw yon. Halimbawa, ako nagsasalita sa lidemin, di ba? Kaya minsan sabi ko, I am anti-lidemin. Bakit? Kasi ang nangyayari sa iba, na-notice ko, parang amazed na parang nandoon yung hanga nila. Okay lang yun maghanga ka ng tao, yung mabelieve ka, pero yung dating na parang ikaw na ang kanilang kinikilalang Diyos, doon na nagkakaroon ng mali. At yung iba, dahil nalasing sa kapurihan ng ibang tao, ay nagpaka-Diyos na. You know, kasi doon no? Kaya ang words na Alpha Omega, nakikiusap ako sa iba, banggitin man natin yan, wag nating gamitin para sa ating sarili. Gamitin natin yan sa ikakaluwalhati, ikakadakila, no? Ikakapuri, ikakapasalamat ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Hindi yun tayo ang Alpha Omega. The Alpha Omega for me, no? Sa akin, yung salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman, yan po ay mananatili sa ating lahat. Yan pong Alpha Omega. Yung salita niya. Yung banal na salita niya, makapangyarihan sa lahat. Okay? So, mga mahal kong kapatid, sa pagkakataon na ito, mag-ingat tayo sa ating mga ginagampanan. Tama jud na lidimin, nangahubog jud sila. Yes, nangalasing sila sa mga kapangyarihan nila. But if we're talking about Duterte kay Pangulo, no, ay ito lang masasabi ko. Sino ba si lidimin para maghayag sa inyo ng ganito? But I try my best to do my duty, charot. Palalabasin natin ang Tatay Digong ninyo. Hindi para maghiganti, ha? Kayo mga DDS kayo, sasabihin, manda kayo kasi ito. Walang ganon. Palalabasin natin yan para ituwid ang mga pagkakamali. Hindi para gumante. Sana makita ninyo yung yung mukha, no? Ma-vision ninyo na sa kabila ng lahat, alalahanin nyo naman, wala naman disipulo si Jesus Christ sa matino. No, mayroon pa nga siya naging disipulo na mamamatay tao. O, diba? Wala akong perfect sa atin. Ang mahalaga sa Diyos, anuman ang ating mga kayabangan sa buhay, isuko natin lahat yan sa Panginoon at ituwid ang ating mga pagkakamali. Ganun lang yun. Ngayon, marami pa rin. Actually, mga sikta ng simbahan, pag sure kayo dyan, meron kayong mga leader dyan, mga babaero pa rin, may maraming kabit. Pag sure kayo. Alam nyo, ang namumuhay pa rin, no, sa mga tawag ng laman, no, ay nako, paliwanag ang sinabi dito, no? Magpatuloy sa pagpapakasamang masama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal na pagiging banal. Good morning, Ma'am Lidimen. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pwede ba mga mahal kong kapatid, yung mga videos natin ay pakishare naman sa iba to reach out para ma-inform, para marating yung hayag natin. Pinapahayag sa atin, no? Maliwanag, ha? Pinapahayag sa atin. Hindi, si Lidimin ho, hindi po ako nakikiusap sa inyo. More likes, more shares. Dahil hindi tayo nag-i-FB live, hindi tayo nagbabahagi for content creator. Hindi po. Para ma-reach out natin ang ating mahal na kapatid. Sandali lang. Mawalang galang lang. Bakit ba ito? Sino ba itong nag-program ng Facebook? Okay. Ay.
Sino ba itong nag-ano ng Facebook? Sino ba itong nag-ano nito? Sino ba itong ating inventor nitong Facebook? Mag-ingat ka, mahal na kapatid ha, dahil ano to mag-ingat dahil nakitaan natin to, no, pinapakita sa atin na magkaroon ito ng katulad sa kalagayan ni Chris Aquino. Mahal na kapatid na itong ano ng Facebook, itong kay Mita, mag-ingat po kayo dahil meron ho kasing ipinapakita, no, na magkaroon siya ng kalagayan sa katulad ni Chris Aquino, no? Ingat po. Ganun ho talaga, no? Actually about kay Chris Aquino po, para sa akin ay kung ano man ang nangyari sa kanya ay magiging mukha nito sa ating lahat na kahit nasa atin pa lahat ng kayamanan sa mundo, no? Sabi ko naman, di ba? Si Lidimin lang yata ang malakas ang loob. Talagang inihayag natin yan na ang nangyari kay Chris Aquino ay may kinalaman na ito sa spiritual. Merong something na gumawa sa kanya na hindi maganda, no? About sa spiritual. Kaya sabi ko, if you want to live, si Sir Mark, unsa na pagbigka na Sakong words. Sus, Bisaya lagi ko ba? Bahala na mo unsa niyo pag-pronounce basta si Sir Mark. Pag-ingatan natin itong mahal na kapatid na ito ha, kasi nanindig talagang balahibo ko. Ba't ganon? Pinapakita na magkaroon siya ng kalagayan katulad ni Chris Aquino. Actually, pinapakita lang ito sa atin. Yes, siya ang may-ari ng FB at Mita. Kaya pinapaano natin siya, no? Pinapakita lang ng Diyos sa atin na kahit gaano tayo kayaman sa mundo, kahit mapasa atin pa ang kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa, ibig sabihin, ito ay paalala lamang, okay? Kasi pinakita sabi ko sa inyo di ba? Si Lidimin, hindi ko naman iniisip. Pero pag pinapakita yung pag dinidikta yan, wala rin akong magagawa. Ilang beses na ba, katulad ngayon, dapat magluluto ako, kaya nagtinda man in town si Lidimin dito. Kaya pag pumunta kayo sa akin dito, bumili kayo ng pastil ko ha, charot. Bumili kayo sa akin ng siomay ha. Yan. Kala ninyo si Lidimin ng hindi nyo lang alam, makasurvive lang ito. Kaya nagpapasalamat na lang ako sa mga nating mga kapatid na tumutulong talaga. Kasi pag may mga ngayon, magkano pa ang pamasahe pa sa Buanga? 1K. Bawat isa? So, ibig sabihin, 1K, bawat isa. Hindi pa kasama pagkain doon? Hindi pa kasama pagkain? So, kung tayong dalawa, pagpalawagay natin 1,500, di 3,000 yon. Papunta lang yun doon. Tapos, pabalik 10,000 din. No? Kasi meron tayong, ngayon may naipon akong may naipon akong 2,000. Ibig sabihin, kulang pa ng 8,000. No? So, meron kasi tayong kapatid na kailangan maagapan. Mga keeper natin to. No? So, itong mga inihayag ko sa inyo, Sir Mark, mag-ingat ka ha. Mag-ingat po talaga kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi natin maiwasan, no? Yung mga inggit ng tao, alam niyo na, no? At saka, may purpose, no? Na pinapakita lang ng Diyos sa atin na kahit sino pa tayo sa buong mundo na ito, no? Ay, God is under in His control everything. Our Almighty Creator is under His control everything. No? Yung mga pinapaalala ni Lidimin sa inyo is just for paalala lang. Kaya ako mismo ay sa sarili ko, kaya yung mga kapatid na, Lidimin, ang galing-galing mo, Lidimin, tama yung sasabi mo, Lidimin. Sinasabi ko lang, unahin ang bigyan ng kapurihan, pasalamatan ang kataas-taasan na siyang nagbigay ng karunungan sa inyong abang lingkod. Dahil si Lidimin, basura pa ito sa basurahan. Na? Wala naman akong alam
Kung hindi tayo pinapatnubayan, ano bang maibibigay ko sa inyo? Pero sa lahat ng mga kapatid, huwag ninyong kalimutan manatili ang ating mga paa sa lupa. Pero meron ho talagang sinasabi na talagang pinili niya para pamunuan ang dapat pamunuan, no? At regarding ho sa mga DNA test na yan, no? Pangulong PBBM, imposible man ito sa iba, pero sana sa lalong madaling panahon ay makapag-usap-usap tayo. Okay? Sa inyo na yung mga posisyon na yan, yung mga kapangyarihan, sa inyo na yung mga karangalan na yan, sa inyo na yung mga pagiging famous. Ang mahalaga ay mapag-usapan ang ikapakinabang natin lahat at higit sa lahat, yun bang yung mga kapatid natin, kasi marami na nang lamig mga mahal kong kapatid Mapagpalang araw po Ma'am Lidimin, po rin na nagsugo, hindi mga sinugo. Ako na nakikiusap sa inyo ha, i-shares po natin itong mga binabahagi natin to reach out sa ating mga mahal na kapatid, hindi ho para magkaroon tayo ng mga shares. Pag sure kayo dyan ha, hindi ba ako yung sasabihin na, kasi kung kumikita ako nito sa pag-FB live ko, di sana, no? Ay hindi ko natatanggapin yung mga tulong nyo sa akin. Kay kumikita man ako, napakasalbahi ko naman. Kung kumikita ko sa pag-FB live ko nito, kukunin ko pa yung alam ko na minsan yung iba, yung tamang-tama lang pero binabahagi pa rin sa atin. 'Di ba? Hindi ganoon, no? To reach out para ma-inform yung ating mga mahal na kapatid. Yun po yung purpose natin. Okay? So, ipanalangin nyo rin yung iba nating mga mahal na mga namumuno sa atin na sana ay mabigyan sila ng tamang kaliwanagan sa kanilang mga isipan at manaig pa rin ang kabutihan sa bawat isa sa atin. So, maraming salamat sa inyong mga mahal kong kapatid sa patuloy niyong pagsusubaybay, ipagpaumanhin po, no? At ako ngayon ay kailangan ko na rin din gumawa ng aking trabaho. Natulog ako mga 1:30 na yata na madaling araw, then gumising ako mga 4 or 5. Mga 5 ganon dahil alam niyo na may estudyante tapos ito na, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? So Sultan Hadjula Amil Hasan, sa inyo pong buong pamilya, maraming salamat po sa inyo at sa lahat nating mga kapatid, no? Diyan sa mga kapatid natin nasa Sulu, nasa Tawi-Tawi, sa part ng area na yan, no? Sa Basilan, hoping na one of these days ay marating ko rin po kayo. Maliwanag po ang sabi ng Diyos, nakaliwanagan ako ang Alpha at ang Omega, yes, at ang una at huli, no? Simula at wakas, kaya lahat nilalang ay dapat na susunod sa Kanya. Definitely po, ganun po talaga. Maria Luisa Basa, no? Good morning po rin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Offer Okag, thank you so much. Kay Elmer Fernandez, at marami pa pong iba. Maraming salamat sa inyo and have a blessed divine hope.